Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naging makasaysayan para sa ating mga Pilipino ang 2024 Paris Olympics dahil sa unang double gold ng isang Pilipino si Carlos Yulo. Siyempre pa, kinagat din niya ang kanyang medalya. Bakit ba ginagawa yan? Higit pa sa dugo at pawis ang pinupuhunan ng ating mga Olympian o atletang sumasabak sa pinakamalaking sporting event sa mundo, ang Olympics. Kaya naman ang mga pinalad, all smiles kapag ginawad sa kanila ang pinapangarap na Olympic medal. Masaya kasi proud po kami. At karamihan sa mga Olympic medalist, tila literal na natitikman ang tagumpay. Napapakagat pa kasi sila sa kanilang napanalunang medalya. Kuya Kim, bakit nga ba kinakagat ng mga atleta ang kanilang mga medalya? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ilang taon na akong kumakarera sa mga triathlons at mga marathons. At ito ang mga medalyang napanalunan ko sa aking pagsali. Naging tradisyon na pagka binigyan ng medalya dahil panalo sa isang sport, kinakagat nila ito. Noong unang panahon na ang mga merchant ng ginto at ng silver, kinakagat ito para matesting kung ito ay tunay na ginto. Very malleable kasi very soft metal ito at nagmamarka ang ipin pag ito'y ating kinagat. Pero ayon naman sa isang Olympic historian na si David Walachinski, sinabi niya na itong pagkagat ng medalya ay naging tradisyon na dahil hinihingi ito ng mga photographer para maganda ang photo ops. Pero alam niyo ba, noong ancient Greek times, hindi medalya binibigay sa mga nananalo sa Olympics. Nilalagyan sila ng olive wreath sa kanilang tenga. Ito ay isang tribute sa Greek god na si Zeus. Naging tradisyon lamang ang paggawad ng Olympic medals na magsimulang modern Olympic Games noong 1896 sa Athens, Greece. Pero wala pa rin gold medal noon. Ang first place winner ay binibigyan ng silver medal, diploma at olive branch. Habang ang second place winners naman binibigyan ng copper o bronze medal, diploma at laurel branch. Ang paggawad ng gold, silver at bronze medal sa mga top finisher ng bawat sporting event ay nagsimula lamang sa St. Louis 1904 Olympic Games. Mula noon, kasabay ng pagsisimula ng mga laro ay inaabangan na rin ang disenyo ng mga Olympic medal. Gaya na lamang sa Tokyo 2020 Olympics kung saan ang mga medalya ginawang sustainable. Gawa ito sa recycled electronics. Habang sa ginaganap naman ngayong Paris 2024 Olympics, ang mga matatanggap na medalya ng mga mananalo may piraso ng bakal mula sa Eiffel Tower na isa sa mga simbolo ng Paris. Pero gawa nga ba sa purong ginto ang mga Olympic gold medal? Ang huling beses na may ginawad na Olympic medal na gawa sa solid gold ay noong pang 1912 Summer Olympics sa Stockholm sa Sweden. Ang mga Olympic gold medal ngayon ay hindi nagawa sa purong ginto. Ayon sa International Olympic Committee Regulation, ang isang Olympic gold medal ay kinakailangan mayroong 92.5% na silver at 6 grams ng pure gold. Gayunman, wala pa rin katumbas na halaga ang mga medalyang ito para sa mga Olympian, lalo't tubo at pawis ang kanilang pinuhunan para maabot ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kinansela ang 3 araw na Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Vienna, Austria dahil sa banta ng terrorist attack. Kinumpirma mismo ng gobyerno ng Austria na mayroong umanong planadong pag-atake sa Ernst Happel Stadium. Hawak na ng mga otoridad ang 2 posibleng suspect sa pag-atake. Ayon sa local media, may 3 suspect pa raw na hinahanap ang pulisya. Nasa 200,000 ang inaasahang dadalo sa 3-day concert ni Taylor sa Vienna. Ang sabi ng organizers, i-refund ang ticket sa loob ng 10 araw. Wala pang pahayag sa ngayon si Taylor tungkol sa insidente. Lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa tropical storm category ang bagyo na tinatawag sa international name nito na Maria. Sabi ng Pag-asa, hindi nito tutumbukin ang par. Patuloy itong lalayo at walang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng habagat na kumpara kagabi, bahagya ulit lumakas. Naka-apekto yan sa Luzon hanggang sa Western Visayas base sa datos ng Metro Weather. Bago magtanghali bukas, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, ilang bahagi ng Cebu, Bohol at Leyte. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Mindoro provinces. Posible rin ang mga pag-ulan sa halos buong Mindanao. Malalakas ang buhos sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Oriental. Doble ingat po dahil malaki ang tsansa ng baha o landslide. May posibilidad din ng ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong at antabayanan ang inilalabas na advisories ng Pag-asa. Sa ngayon, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na nagbabadyang makaapekto sa bansa pero patuloy na tumutok sa mga susunod na araw.
Liyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang southwestern Japan. Ayon po sa Japan Meteorological Agency, nangyari yan mag-alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas kanina, sa Miyazaki Prefecture, Western Major Island ng Kyushu. Sa lakas ng lindol, itinaas ang tsunami advisories. Inaalam pa po sa ngayon ng gobyerno ng Japan ang kabuang pinsala, pero wala pa namang napaulat na problema sa mga nuclear power plant doon. Wala pa pong pahayag ang DFA o DMW kung may Pilipinong apektado ng pagyanig doon. One for the books para sa Korean idol na si Nancy McDonie, ang kanyang guesting sa Running Man Philippines na first bilang Sparkle Star. Ano naman kaya ang say niya sa mga nagsiship sa kanila ng runner na si Miguel Tan Felix na partner niya sa isang mission? Makichika kay Aubrey Carampel. Hi everyone, I'm Nancy. I'm so excited to be Memorable para kay Nancy McDonie na dating member ng K-pop girl group na Momoland ang kanyang guesting sa Running Man Philippines Season 2. Ito ang kanyang first kapuso guesting as the newest Sparkle artist. It was very fun, and I'm looking forward for new opportunities to connect with my fans through Sparkle GMA. Kita nga ang excitement ng runners na makasama si Nancy sa kanilang Soulmate Race episode. Nakapareha ni Nancy sa MZ o Millennial and Gen Z dating mission si Miguel Tan Felix na siniship online ang MIGZ. I just want to say that you're the most beautiful girl I've ever seen here in Korea. So can I touch your hand? He's super nice and he was really sweet. He probably had a really hard time because of me because I'm really thankful for him that he was translating all day. Asar talo tuloy si Miguel sa runners na gusto raw tawagan si Isabel Ortega. Lagot ka talaga! May tumatawag! May tumatawag! Oy, your girlfriend is calling. Pero kung tatanungin daw si Nancy kung sino ang kanyang favorite runner, Angel, I think Angel was really athletic and she was very funny and I really loved her bubbliness and yeah, I think she was one of my favorite runners. at mukhang the feeling is mutual. Sarap gawin kitchen, ang cute eh. Excited na rin daw si Nancy na muling makabalik sa Pilipinas. They welcome me with a big hug. Like I can feel it. I can feel it. And they're so warm-hearted. Nang tanungin kung ano naman ang mga naaalala niyang Tagalog words and phrases. I know, ang sarap. And speaking of masarap, favorite daw niya ang chicken adobo at sinigang. Adobo or sinigang? Which one will you choose? Every dish I tried has always been amazing. It's hard to choose what I like the best, but I think it's adobo. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos siyang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So medyo mahaba yung listahan and sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago.
Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you So intend wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipino nang sasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang Vice kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Can you tell us Integrated about News, this, ma'am? Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Sinisika pa po naming makuhanan ng pahayagang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng Vice Presidente. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.